Siguro mas mabuti kung isara na lang po yung kwarto na yun para sigurado. Ang akala ko talaga na patahimik na siya ng mga praile. Maganda nga rito, may nagmumulto naman. University Stories. Sa dami ng mga paaralan at universidad sa bansa, halos lahat sa mga ito ay nababalot ng mga sabi-sabi tungkol sa iba't ibang kababalaghan. Nariyan ang classic na pagiging dating sementeryo kuno ng mga ito. Mga nagpapakitang multo, kahit mga duwende sa mga puno. Subalit paano kung malalaman mong marami sa mga kwentong ito ay talagang totoo? Yan mismo ang papatunayan ng dalawang mga sender natin ngayong araw. Kanilang ibabahagi ang kanilang nakakakilabot na mga karanasan sa mga sikat na universidad dito mismo sa Pilipinas. Kanilang papatunayan na totoo ang kumakalat na mga sabi-sabi sa atin nang narinig tungkol dito. Narito po ang kanilang salaysay sa ating episode ngayon, dito sa Kwentong Takip Silim. Retreat House. Hello, Kuya Jupiter. Just call me Honey. Bank manager dito sa may Cavite. Bagamat tubong Negros po talaga ako. Sa katunayan, doon nga po nangyari itong ikikwento kong kababalaghan. Noong estudyante pa lang ako. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng universidad namin basta yung Verde. Tapos, Bacolod Branch. Sikat na sikat ang university na ito. Pero hindi ko naman nakalaing totoo palang may di matahimik na kaluluwang nagpaparamdam sa loob mismo ng campus. 2007 po noon. Tapos recollection ng klase namin. Doon lang idaraos sa retreat house na nasa loob ng campus. Kumbaga hindi na kami lalabas at lalayo pa. Unang pasok ko palang ramdam ko ng may kakaiba sa lugar na yun. Hindi ko nga lang matukoy kung ano. Basta hindi po ako komportable. Napansin niya agad ako ng best friend at kaklase kong si Berna. Honey? Uy, Honey. 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 Hoy, girl! Ano ba, Berna? Nanggugulat ka naman eh. Ano bang nanggugulat yung sinasabi mo? Eh kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasa ibang dimensyon na naman yung isip mo eh. Ha? Nablangko pala ako? Sorry naman. Ewan ko sa'yo. Broken-hearted ka ba o ano?
Oy, hindi ah. Alam mo namang wala akong time sa mga ganyan. Ano ba kasing iniisip mo't grabe ang pagkatulala mo? Berna, Oh, ano kasi, feeling ko may something dito sa lugar na to eh. Ewan ko. Basta, ibang kutob ko. sa totoo lang iba rin talaga ang pakiramdam ko rito. Parang creepy na hindi ko matukoy. Tapos kung papakiramdaman mo naman ng maigi, nakakapanindig balahibo. Yan nga mismo. Kaya nga parang nawala tuloy ang excitement ko sa recollection natin. Hoy, oo nga pala. Kaya kita tinatawag kanina pa kasi pinapapunta na tayo ni ma'am. Punta na raw doon kung tapos nang magligpit ng mga gamit. Magsisimula na yata. Di mo naman sinabi agad. Baka mapagalitan tayo niyan eh. Ba't nagsalita ang sumasagot agad kapag tinatawag? Tara na nga. Naging maayos naman po ang unang araw namin doon. Hindi nga lang talaga nawala ang masamang kutob ko sa retreat house. Gusto sana naming magtanong ni Berna sa prof namin at pati na sa mga madre. Ngunit ayaw naman naming magsimula ng katatakutan. Ang hindi namin alam, may hindi kaaya-ayang pangyayari palang nag-aabang sa akin noong gabing yun. Doon po kasi kami natulog sa retreat house na yun. Doon po kami ni Berna sa isa sa mga kwarto sa baba. Lagpas hating gabi na gising pa rin ako. Ramdam ko kasi talagang may nagmamasid sa amin. Ngunit wala naman akong nakikitang kakaibang tao. Gulong lang ako ng gulong sa higaan. Pero hindi talaga ako makatulog ng maayos. Hanggang sa napahilata ako at naramdaman kong may yumakap sa akin. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang matandang madre sa tabi ko. May napakahabang puting buhok. Sino ka? Ano ginagawa niyo sa akin? Sino po kayo? Diyos ko. Madre? Ano kailangan niyo sa akin? Ano? Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Itiwan niyo po ako. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Sinubukan kong magpumiglas, ngunit pahigpit po ng pahigpit ang pagkakayakap sa akin ng matanda. Unti-unti na rin akong nanghihina dahil sa matinding kilabot at ramdam ko rin ang panlalamig ng buong katawan. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap niya sa akin at tuloy-tuloy ang kanyang pag-uusal ng dasal. Hanggang sa maisip kong baka sleep paralysis ang nangyayari kasi hindi talaga ako makagalaw. Doon ko itinuon ang pansin sa hinlalaki ko sa paa. Pinilit kong maigalaw ito. Bagay na nagawa ko makalipas ang ilang sandali. Tapos pinilit ko nang igalaw ang binti ko hanggang tuluyan na akong nagising. Habol hininga akong napaupo sa kama, ngunit nahintakutan nang makita ko ang madre. Nakatayo sa may pinto at nakatitig sa akin. Sino po ba talaga kayo? Ano kailangan niyo sa akin?
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Berna! Berna! Berna, gising! Berna, gising ka na ba? May multo, Berna! Gumising ka naman, oh! Please! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Tigilan niyo na po ako! Tigilan niyo na ako! Honey? Honey? Honey, ano bang nangyayari sa'yo? Tigilan niyo na ako! Honey! Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Kaloka ka naman eh. Binabangungot ka yata. Bangungot? Panaginip? Oo, girl. Binabangungot ka. Kanina ka pa namin ginigising. Salita ka lang ng salita. Sabi mo, tigilan ka na kamo. Ano ba kasing napanaginipan mo? Para kang ginagahasa eh. Ano? Basta, mamaya ako nalang ikukwento. Ayoko munang maalala. O siya, maligo ka na at mag-aalmusal na tayo. Nauna na yung iba dun. Mahilo-hilo akong bumangon noong umagang yun, Sir Jupiter. Ramdam na ramdam ko kasi ang kilabot na idinulot ng matandang madre kahit noong gising na ako. Idagdag pang tila ba naaaninag ko siya sa dulo ng aking paningin. Pero wala naman siya kapag nililingon ko. Lumipas ulit ang isa pang buong araw. Kinabukasan ay uuwi na kami noon kasi last day na ng recollection. Nalibang din naman ako sa mga activities namin at nagawa ko ring isang tabi muna ang isipin tungkol sa madre. Subalit pagkatapos naming maghapunan, muli ko na namang naramdamang may nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Uy, honey. Bakit tulala ka na naman dyan? Baka mamaya niyan bangungutin ka ulit, ha? Baka nga. Hindi malabo. Iba ulit ang pakiramdam ko eh. Ano ba kasing napanaginipan mo kagabi? May isang matandang madre daw na tumabi sa akin. Niyakap ako ng napakahigpit habang nag-uusal siya ng Aba, Ginoong Maria. Tapos ayun, parang na-sleep paralysis na ako. Seryoso? Kung kausapin na kaya natin si ma'am tungkol dyan. Naku, wag na. Baka sabihin kulang lang ako sa pananampalataya o baka sabihin gumagawa-gawa lang ako ng kwento. O basta ha, kapag binangungot ka na naman ulit, sasampalin na kita ha. Para magising ka agad. Okay, pero sana hindi na ako bangungutin, no? Nakakatakot kasi talaga yung madre na yun. May balak yatang kunin ng kaluluwa ko. O siya, tara na sa quarters para makapagpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas eh. Sir Jupiter, hindi po ulit ako nakatulog agad noong gabing yun. Himbing na si Berna at ang iba pa naming mga kaklase. Pero dilat pa rin ako. At gaya rin po noong nagdaang gabi, naramdaman ko na namang may nagmamasid sa amin. Pinilit ko na lang pumikit at nagsimulang magdasal ng Ama namin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Sir Jupiter, hindi ko pa rin maiwasang manginig nang maramdaman ko na naman ang yakap sa akin ng matandang madre at narinig ang kanyang boses. Napakalamig ng kanyang mga braso, pahigpit ng pahigpit ang kanyang yakap. Hindi ulit ako makagalaw at nahihirapan na ring huminga. Pinipilit ko na lang na huwag dumilat dahil ayokong makita ang kanyang mukha. Subalit ilang saglit pa ay napasigaw na rin ako nang maramdaman ang marahang pagkalmot ng kanyang mga kuko sa aking likod. Pinilit kong magpumiglas pero hindi talaga ako makagalaw. Nilakasan ko ang pagdarasal, sinusubukang sapawan ang kanyang panalangin. Pinilit ko ulit na may galaw ang hinlalaki ko sa paa hanggang sa maigalaw ko ang aking binti. Nagawa ko naman makalipas ang ilang minuto at naikikilos ko na rin ang buong katawan ko. Subalit ayokong dumilat kasi naririnig ko pa rin ang boses ng matanda kahit na hindi siya nakayakap sa akin. Alam kong hindi pa rin ako nagigising. Kaya tuloy-tuloy na lang akong nagdasal habang nakapikit, nanginginig at naiiyak sa takot. Hanggang sa maramdaman ko na lang na humapdi ang kaliwa kong pisngi. Honey! Honey, ako to! Kuminahon ka! Binabangungot ka na naman eh. Sino ba kasi yun? Ano ba kasi kailangan niya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama eh. Girl, hindi ko talaga masasagot yan. Hindi ko rin naman kasi alam ang tungkol sa kanya. Ay, o siya. Tara dun sa kusina. Inom ka muna ng tubig at nang mahimasmasan ka. Sumama nga po ako kay Berna papuntang kusina, Sir Jupiter. Ayoko rin kasing matulog ulit doon kasi nakakatakot na talaga. Pagdating namin sa kusina, inabutan naming naroroon din ang isa sa mga madre na naghahandle sa recollection namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Sister Marie. Oh, ang aga nyo namang bumangon, mga iha. Tsaka bakit parang di maipintay ang itsura mo, honey? May problema ba? Ito po kasing si Honey, sister. Binabangungot. Matandang madre raw na nangyayakap. Totoo ba yun, honey? Opo, sister. Kanina nga po kinalmot niya yung... Teka, parang masakit yung likod ko. Patingin nga ako. Ay, Diyos ko naman, honey! Sinong kumalmot sa'yo? Ang akala ko talaga na patahimik na siya ng mga praile. Pero hindi pa rin pala. Ano pong ibig mong sabihin, Sister Marie? Matagal na panahon na kasi ang nakakaraan. May isang madre ang pumanaw rito sa gusaling ito at doon siya tumutuloy noon sa mismong kwarto na tinutulugan ninyo. Ha? Seryoso po? Eh bakit doon nyo pa kami pinatulog kung may ligaw na kaluluwa pala ron? Gaya nga ng sabi ko, inakala naming napatahimik na siya ng mga praile dati. Kaya akala namin ligtas na ang kwartong yun. Kung ganun po, sister, siguro mas mabuti kung isara na lang po yung kwarto na yun para sigurado. Mukhang ganun na nga, honey, iha. Pasensya na talaga, ha? Alam kong pagkukulang namin ito.
Ayos lang po, sister. Hindi niyo naman po siguro ginusto yung nangyari. Sobrang nagimbal kami ni Berna sa nalaman, Sir Jupiter. Wala naman kasi kaming kaide-ideya na may ligaw na kaluluwa pala ng isang matandang madre doon. Ipinagpapasalamat ko na lang na hindi naman ako sinundan ng multo. At hindi ko na siya ulit napanaginipan. Hindi ko na rin siya ulit nakita sa mga sumunod na recollection o retreat activities namin sa nasabing lugar. Gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang kababalaghang iyon sa buhay ko. Kahit ngayong matagal na akong graduate mula sa university na iyon. Fraile. Good day, Sir Jupiter. I'm Leia. Tubong Kalinga Province po. Pero nandito ngayon sa Manila para mag-aral. Di ko na lang sasabihin kung saan ako pumapasok para iwas issue. May kinalaman po kasi sa university na ito ang isa sa laysay ko. Isa pa, sure na sure akong makikilala ninyo naman kung anong university ang tinutukoy ko. At tungkol po ito sa isang sikat na kaluluwang ligaw na hindi namin nakalaing totoo pala talaga. ...2018 po noon at nagpapa-enroll ako sa nasabing university. Dahil nga maganda ang paligid, naisip kong maglakad-lakad muna kasama ang ate Katrina ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at nauna na siyang makapasok dito bago ako. Grabe, ang ganda pala talaga dito, te. Tapos ang lawak-lawak pa. Hindi ka talaga mauubusan ng mapagpapasyalan dito kapag break time. Nasasabi mo lang yan kasi bago ka pa lang. Siyempre magsasawa ka rin kapag nagtagal ka na rito. Ito naman, napaka-KJ mo talaga. Totoo naman eh. Tsaka di naman basag trip ako, no? Sinasabi ko lang ang palagay ko bilang nauna na ako rito. Natutuwa lang naman ako. Ang garah naman kasi ng paligid ng buong campus. Tapos meron pang tansong rebulto sa mismong bungad. Wow! Oo nga. Maganda nga rito. Pero may nagmumulto naman. Ate, wag ka nga. Totoo naman kasing sinasabi ko. Kapag gabi, may gumagalang kaluluwa rito sa may rebulto banda. Nakita ko na nga minsan eh. Sus, maniwala. Gabi na ngayon eh. Ba't wala naman? 6:00 pa lang kaya. Tsaka na yung lalakad-lakad dito kapag madilim na ang gabi. Ewan ko sa'yo, te. Tinatakot mo ko eh. Hindi kaya. Totoo naman talagang sinasabi ko. Halika na nga. Balik na tayo sa boarding house. Ang KJ mo. Kinilabutan po ako sa sinabi ni ate noon, Sir Jupiter. Napalingon nga po ako sa paligid kasi baka makita ko roon ang sinasabing multo.
Ewan ko lang din kung ako lang ba o kung talagang lumamig ng bahagya doon kahit maalinsangan naman dapat ang panahon. Umuwi na rin po kami noon ni ate. Naging maayos din ang mga sumunod na araw para sa akin, lalo na nang magsimula na ang pasukan. Hindi nga lang mawala sa isip ko ang kwento ni Ate Katrina, kaya umiiwas ako sa may main gate kapag malalim na ang gabi. Subalit, sadyang hindi maiiwasang gabihin ng gusto, lalo kapag college ka na. Nakakainis namang PE instructor yun. Kay bago-bago ng klase, nagpapasayaw agad. Ginabi na tuloy ako dahil sa practice. Teka, dito ba ako dadaan? Sa ibang gate na lang kaya ako. Kaso, mapapalayo na ako eh. Di bali na nga. Hindi naman siguro totoo yung multo na yun. Niloloko lang talaga ako ni Ate Katrina nun. Tuloy-tuloy po akong naglakad sa bandang maliit na park papunta sa main gate. Halos wala ng ibang tao doon. Kasi nga, malalim na ang gabi. Medyo kinikilabutan na nga po ako habang tinitingnan ang tansong rebulto. Tapos bigla ko ring naramdamang lumamig kahit maalinsangan naman ang panahon. Ilang sandali pa may natanaw akong tao ilang metro sa harap ko. Nakahinga ako ng maluwag nang maaninag na isa pala itong praile. Naglalakad sa mismong daraanan ko. Kinabahan naman ako dito sa paring to. Akala ko naman multo na eh. Good evening po, Father. Mano po? Joseph! Sir Jupiter, agad akong napakaripas ng takbo nang makita kong hindi nakasayad sa lupa ang mga paa noong pare. Nanlalamig na nga ako noon at hindi ko na maramdaman ang mga binti ko habang tumatakbo. Medyo ramdam ko rin ang inis sa ate ko kasi hindi nga naman niya sinabi sa aking isang pari pala ang nagmumulto. Wala siyang sinabi kung ano ang itsura nito. Takang-taka rin si Ate Katrina kung bakit ako nanginginig nang dumating sa boarding house namin. Kinuwento ko naman po sa kanya ang nangyari. Naniwala naman siya sa akin, pero sinabi rin niyang kailangan ko nang masanay. At nasabi ko rin sa sariling, tama nga si Ate Katrina. Ilang ulit ko pa po kasing nakita ang multong praile at ang pinakamatindi ay noong second year college na ako. San ka ba kasi galing, te? Tagal mo. Sorry naman. May kinausap lang. Ay sus, yung manliligaw mo yata yan eh. Ginabi na tuloy tayo ng husto. Yan mo na, minsan lang naman. Tsaka, mukhang no-show naman si father nitong mga nakaraan eh. Ate? Oh, Ba't parang biglang lumamig? hindi ko alam.
Leia, huwag kang lilingon ha. O bakit? Anong... Father? Andiyan na naman. Sobrang nanayo ang mga balahibo namin ni ate noon, Sir Jupiter. Napakalapit po kasi ng multong praile sa amin. Nakasunod lang ito habang tuloy-tuloy kami sa paghakbang. Sinubukan naming tumakbo, pero parang ang tagal naming umusad. Ramdam ko ring napakabigat at napakalamig ng katawan ko, tipong ayaw kaming palayuin ng praile. Umayos lang ang paghakbang namin nang medyo malapit na kami sa main gate. Hindi nga lang talaga agad nawala ang panginginig namin dahil sa kilabot. Ano ba kasing meron sa Pryling yun, te? Bakit ba siya nagpapakita? Wala rin talagang nakakaalam pero sabi nila, panahon pa ng Kastila yung multo na yun. Sobrang tanda na rin kasi ng university. Ayoko na talagang dumaan dyan kapag gabi na. Di bali nang umikot sa kabilang gate. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan mong masanay. Minsan talaga hindi maiiwasang mapadaan ka dyan kapag gabi na. Sir Jupiter, ilang ulit ko pa pong nakita ang nasabing multo. Hindi na rin ako lumipat ng paaralan kasi maganda naman ang university namin. Yun lang naman talaga ang kakaibang experience ko roon. Kumbaga, tiis-tiis na lang hanggang makagraduate ako. Malapit na rin naman po. Umiiwas na lang talaga akong dumaan sa may tansong rebulto papunta sa main gate kapag lagpas 9:00 na ng gabi. Pero gusto ko pa rin pong itanong sa mga listeners, Sir Jupiter. Baka po kasi may mga nakikinig na mga estudyante, professor o staff ng nasabing university. Na-encounter niyo rin po ba ang kaluluwa ng Pryling yun? Ano po ba ang dapat gawin para makaiwas sa kanya? At ano ang gagawin kung naririyan na siya sa harap ko? Hihingi na lang po ako ng payo sa inyo. Hanggang dito na lang po, Kwentong Takip Silim. Thanks a lot sa pagbibigay oras sa maiksi kong kwento. At eto naman, ngayon, ang ating shoutout portion. Shoutout kay Aiza Lejano, Catherine, Lola Dragonesa, Imelda Aviles, Cheche Gentiles, Chelo Joy Lumongo, Drew, Criza Fenis, Angelica Gacosta, Elizabeth Dacles, Shirley Carillo, Jen Marcelo at kay Jared Cruz Balisao. Basahin naman natin ang ilan sa mga pinakamagagandang comment mula kina Imelda Aviles at Maria Oso. Sabi ni Imelda, bawat kwentong aking naririnig ay nagpapasaya sa aking puso. Nawawala ang stress ko sa trabaho at lalong-lalo na ang pagod sa pagtatrabaho mula umaga hanggang magdamag. Masarap magtrabaho na may nakasaksak na Bluetooth sa tenga at napapakinggan ang bawat mga kwentong nailathala. Sabi naman ni Maria, wow, di lang narrator ang magagaling, kailangan din nating palakpakan ang mga artista nyo na napakagagaling umarte. Mas magagaling pa nga kaysa sa mga napapanood kong artista sa TV. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.